ito yung ating TV dati, no? Dito sa sala. Lalagyan natin ng wall TV yan sa likod mismo ng TV. Mga decorative na kahoy lalagyan natin sa likod. Yan yung ano natin, no? Dati nating wall TV. I-make over natin yan. Na-renovate naman ito at tatanggalin lahat yan. Mawawala lahat yan. Nakikita nyo mga pinagpapatungan ng mga abubot-abubot dyan. Okay, alisin natin yan. Ito tatanggalin na natin itong TV. At mabigat din pala. 55 inches po kasi itong TV na ito. Mabigat-bigat. Didismantle na natin at itatabi muna para pagka pintura at tinanggal itong mga tokador na to, yung mga pinagpapatungan ng abubot na yan ay wala nang sagabal, malinis na at atin na lang aayusin at pipinturahan, lalagyan ng wall TV. Okay. So, tandem ngayon yung pintura at ang karpintero natin. Tapos dito natin ikakabit yung pinaka wall TV frame. Ayan dyan. Yung frame sa labas na lang namin gagawin. Ipoporma na muna namin. Tapos ang mangyayari ay ituturnilyo na lang namin dito sa mga pamakuan yung plyboard na 3/4. Yung ginamit naming 3/4 ay Agusan, Philippine made. Yun talagang walang ampaw sa loob yung plyboard na yun. Ayan. Nililihan na ni Romel. Ayan. Okay, ito fast forward tayo. No? Hindi ko na na-video yung tinatanggal namin yung mga cabinet dito sa harapan. Ayan. Ako ngayon ay naglalatag na ng wiring. Kukonsid natin yun yung tago ang wire. Halos talagang walang makikitang wire. Lalagyan ko ng na hidden switch sa kanyang power on, pati yung mga HDMI cable niya ay nakatago. Kahit yung cable box niya ay dapat ay hindi na nakalagay pa o nakapatong pa sa maliit na cabinet. Basta pag-isipan ko na lang siya kung paano ko siya lalagyan ngayon ng bracket, yung pinaka cable box niya. Ayan. Butas-butas, tagos-tagosan niya sa likod na hindi makikita. Yung pinaka-internet niya ay andi dito rin kasi at babatakin ko rin. Ililipat ko siya sa siguro yung pinaka-aming router ay ililipat ko din ang lugar. Kasi dito rin dumaan yung dating router. Kaya, yan, maingat ko rin hinahata kasi ano yun fiber optics. Yung pinaka wall TV nito ay doon na si Kong Norman, sinisimulan niya na doon sa may garahe. Siguro pag natapos siguro yon at na-mount, ako na rin magbabarnis dito na lang sa pag naka-mount na dito ko nababarnisan. Ano lang siya siguro wood stain at ano lang siya flat, hindi makintab para doon sa kanyang pinaka wall TV niya, yung pinaka-background ng TV. Pupunta natin si Kong Nor maya-maya, nilalatag niya na yung pinaka-plyboard. Plyboard nga. Plyboard. Yung ginamit niyang plyboard ay yung Agusan. Kasi made in the Philippines. Mas maganda raw yung Agusan na plyboard kaysa sa mga mumurahin China. Kasi yung China, ampaw ampaw siya, hindi tulad ng Philippine made na plyboard. Talagang magandang klase. Buo, hindi ampaw. Okay, at ating puntahan maya-maya na itong si Kong Norman. So, ayan na, si Kong Norman, latag na pala yung pinaka-plyboard. So, ayan, ito na yung binigay kong plano sa kanya, yung design. May sukat na rin. Mga sinepa siya Sinepa siya ang aming ilalagay na tabla tsaka 1x1 na kahoy. Yan. Sukat-sukat. Kasi Kong Norman din pala, pagkatapos niya rito, babanatan naman niya yung mga magre-repair siya ng mga cabinet. Marami din kasing cabinet na
Sira, lalo na sa kwarto ni Mother. Talagang sirang-sira yung cabinet. May pintor, may karpintero, merong welder. Ayan na. Tapos 50-50 alin. Ayan. Kasi ito na yung aming wall TV. Lang palaman ito. Ale. Ito na yung sinasabi kong sinepa, no, na 1 inch thickness, tapos 6 inches yung dapat. Yan yung pinaka-design niya. So, ilalim yung plyboard, tapos nilapat lang namin yung Nikong Nor, yung pinaka-sinepa. Kahoy talaga yan, hindi siya plywood. Yan, tapos pupuk. Lalagyan lang ng glue, tapos kailangan yung mga pako ay nakalubog. Kasi para pag binarnisan ay hindi kita. Tapos ito naman yung sinasabi ko ding 1x1 na kahoy. Yan, patayo naman siya. Yung pinakamalapad na 6 inches ay pahalang. Yan, yan ang pinaka-design niya. Tapos yan, liliyahin, varnish. Yan, tapos na ni Kong Nor at ako naman ang magtatrabaho. Liliyahin ko to. Buti na lang at meron tayong rechargeable na tawag dito na pangliha. Yan, hindi gaanong mahirap. Yun lang talaga, grabe ang alikabok pinong-pino. Kailangan kasi dito matanggal yung parang pinakahimulmul niya, tsaka yung minasilya namin na sa mga butas-butas na pinagpakuan kasi nakalubog yung pinakapako niyan, tapos minasilya namin ng Loctite ba? Hindi ko alam. Tektite ang tawag ata nila. Parang yung kulay kahoy din siya. Yun ang aming pinangmasilya sa kada pako para hindi kita at kakulay din ng kahoy yung pinantakip namin sa mga pako. Yan, liya-liya lang tayo hanggang sa mapakinis natin, mawala yung himulmul. Kumbaga yung parang buhok-buhok niya. Yun ang dapat matanggal para pag binarnisan ay winwood stain. May magandang cap, magandang latag ng pinaka-varnish. Yan. Konti na lang to at atin ang isasabit. At doon ko na rin siya mamasilyan mismo sa wall. Ay, babarnisan sa wall. Ayan, kabit na namin at ito may konting siwang. Kailangan ito ay magkaroon tayo ng tornilyo dito at tayo ay tumapat naman sa pamakuan at wala tayong magiging problema dito. Ayan. Okay. Okay, ito ay atin namang i-reinforce ng tornilyo, no? Medyo may kabigatan kasi ito. Puro solid na kahoy ang pinaka-wall TV. Yung tornilyo naman natin dito ay nakatapat mismo sa pamakuan, sa mga 2x2 sa likod ng mga plywood na yan. Kaya makapit din itong ating pinaka-wall TV. Dapat lang talaga makapit kasi mabigat siya, plus yung TV na bibit-bitin niya. Kaya naka-reinforce to ng maganda at na-level na rin. Kung mapapansin nyo, nasa taas pa yung bar level, di pa natatanggal. Ayun siya sa taas. Habang tinutornilyo ko, baka kasi biglang magbago yung magkaroon ng movement, mawala sa level. Kaya hindi ko muna inalis yung bar level. Ito, at maglalagay na ako ng mga dyaryo niya para sa protection ng pintura kasi naka-finalize na yung pintura ditong white.
para pagka nagbarnis ako walang iniiwasan. Basta hagod lang ng hagod tayo dyan at walang mapipilamsikan na pintura sa likod niya. Pahid lang tayo ng pahid, wood stain lang tayo ng wood stain. Hindi kayong hindi kayong pigil kumilos kasi protected yung pinaka wall mo. Alam mong nakakasigurado kang hindi siya mamamantsa na mapipilamsikan ng pang wood stain na gagamitin ko dito. And lahat yan paikot hanggang sa pati mismo yung tiles. Halagyan ko din ng mga jalyo yan, paikot na yan. Sa taas lalagyan ko din yan, yan siya. Tapos pag nakakompleto ko na, alisin ko ulit yung TV kasi nilebel ko lang yung TV para dun sa kanyang bracket sa likod. Kasi dinistance ko yung taas at baba, gilid, left and right, yung tamang sukat para hindi ba pangit tignan. Kailangan pantay lahat kung anong distance sa taas, siya ding distance sa baba, left and right, dapat pareho siya. Ayan. Okay, kabit-kabit muna tayo ng dyaryo. So ayan, protected na lahat at cover na lahat, up and down, left and right, pati yung tiles hindi na mapapatakan. Medyo mahirap kasi nga linis-linis pa yung mga patak-patak niya, kaya pati yung sahig. Ayan, simulan na nating paintbrush muna. Kasi dun sa mga singit-singit niya, kailangan malagyan natin ng equal na wood stain. Puro varnish lang yan dyan. Mga siguro 3 patong siguro gagawin ko rito sa wood stain niya. So ayan, medyo may lino-lino na. Yan, kinabit ko na rin yung bracket ng ating TV. Yan. Ito, double check natin. Gamit ulit tayo ng bar level. Yan siya. Pangit kasi pag nakatagilid ng TV. Kaya ayan, iba-bar level natin bago natin higpitan ng tornilyo ng pinaka bracket ng ating TV. Okay. Habang pinapatuyo ko yung ating wall TV at lumabas muna tayo, tignan natin yung ginagawa ni Romel dito sa labas. Yan, dito na siya nagpipintura ngayon sa labas, painting job. Kung mapapansin nyo, yung aircon namin ay nakasabay na mismo dun sa bintana, sa sliding window. Yan, nandun siya sa baba para mas matibay, nakapatong siya sa pasamano. Hindi na kami nagbutas ng wall. Doon na mismo sa may pinaka sliding window ang kanyang mga aircon. Okay. So ayan na yung ating pinaka TV finished product niya. Ayan na. So ayan, sa gilid siya. Ayan. Ayan. Ayan ang family picture. Ayan. Tapos itong cable box, ayan, naka-mount na rin sa ilalim, walang kitang wire. Tapos yung switch, hindi ko pa gaano naayos, andito siya sa likod. Ito ang switch, meron pa nakalabas na wire, pero dito ay okay naman siya, walang problema, hindi kita. Pero ayusin ko pa rin siya. Yan,
Yan ang pinaka TV. Kung i-compare natin sa dating itsura ng ating lagayan ng TV. Laki na ng pinagbago. Ayan siya. So, hanggang dito na lang po yung ating vlog. Ayan. Okay. Salamat po. Salamat.